doon sa nakikinabang sa quarry. Kapag naubos yung minimina, saan pupunta ang mga taong magtatrabaho diyan? Malasakit, aksyon, dedikasyon, serbisyo sa kapwa. Mads TV. Dating Mayor Dondon Portugal muling magbabalik upang ibalik ang saya at sigla ng bayan ng Taysan sa lalawigan ng Batangas. Ang saya dito sa Taysan, saan ba pwedeng magmula ang saya? Sa Kaunlaran. Matatandaan na dati nang naging ama ng Taysan si Mayor Dondon Portugal at bago nito matapos ang termino ay naipakilala na niya ang Taysan bilang umaangat na bayan sa ika-4 na distrito ng Batangas. Bago ako bumaba sa aking posisyon bilang 3 termino, ay pakilala ko ang Taysan bilang sa isang umaangat ng bayan dito sa ika-4 na distrito. Eh ngayon, nasa na Taysan? Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan ng Batangas. Eh nung kami, bago ako bumaba sa aking termino, kauna-unahan ako sa 4th District of Batangas na nakapagpatayo ng makabagong munisipyo. Kauna-unahan ako sa ika-4 na distrito ng Batangas na nakapagpatayo ng air-conditioned na gymnasium. At kauna-unahan ako sa Region 4 na nakapagpatayo ng municipal funded na junior high school building. Kaya nung bago ako matapos ang termino ko, nakilala ang Taysan. At hindi nun, sa 6 na bayan, hindi pang-6 nun ang bayan ng Taysan. Eh ngayon, nakikita ko, kaya nga gusto kong bumalik. Kung tutuusin, sabi ko, maganda na yung katatayuan ko sa buhay ko na isang matagumpay na negosyante, bakit ako papasok sa Taysan? Kasi gusto namin matulungan ang aming mga kababayan. Eh dito sa Taysan, imbis na dumami ang tao, dumami ang mga population, ay pakaunti ng pakaunti. Ito lang yung bayan. Sa buong may ika-4 na distrito ng Batangas, na imbis tumaas ang populasyon, ay kumakaunti. Bakit? Kasi maraming mga taga dito sa Taysan, lehitimong taga dito sa Taysan, pupunta sa ibang bayan para magtrabaho. At doon na magpaparehistro. Doon na sila i-re-rehistro ng mga kasasakupan ng mga negosyo. Dahil required. Kung saan ka nagtinegosyo, doon ka na maninirahan. Kaya, imbis na lumaki ang ira ng Taysan, ay kumakaunti. Lumiliit yung internal revenue dahil kumakaunti ang populasyon ng bayan. Nais ni dating Mayor Dondon na maiangat ang ekonomiya ng Taysan sa pamamagitan ng panghihikayat ng mga investor at mga negosyante na mamuhunan sa kanilang bayan. Ako isang negosyante, napakarami kong kaibigan na investor. Napakaraming gusto magtayo ng mga industriya dito. Planta. Tama, na dito ang Fortune Cement Corporation. Pagkatapos ng Fortune Cement Corporation, nadagdag ba ng industriya dito sa Taysan? Hindi. Kaya nga natin pinatayo yung munisipyo para makaakit tayo ng mga investor. Di ba ga? Kung katulad sa mga mangungutang sa bangko, di ba ga? Unang pinupuntahan yung tahanan ng nangungutang para kung capable pa ga ito na makapagbayad. Di ba ga? Yan lang naman, di ba ga? Yan ang number 1. Titingnan mo muna yung kapasidad ng nangungutang. Katulad din ito ng paghihimo sa mga investor. Pag pangit ang munisipyo mo, bakit ang pamamahala mo dyan? Ba't ganyan? Di ba ga? Hindi mo nga mapaganda ang bahay mo eh. Mapaganda mo pa kaya ang buong bayan? Eh ngayon, yun ang purpose natin. Yun ang naging vision ko noon para may pagawa yung munisipyo at makakuha tayo ng mga madaming investor. Kasi ang bayan ng Taysan, isa sa pinakamalaki ang land area sa buong 4th District of Batangas. Eh sabihin, liit ang Taysan. Hindi po. Hindi maliit ang Taysan. Pangatlo sa pinamalaki ang land area ng Taysan. Sa 6 na bayan, kita nyo ha? Sa 6 na bayan, pangatlo ang Taysan. Number 1, Rosario. Number 2, San Juan. And ang Taysan na. Sa pinamalaki ang land area. Pero pagdating sa ekonomiya, sa 6, pang-6, yun ang mabigat yan. Pero ang laki ng potential ng Taysan. O bakit sa Padre Garcia? Ang liit ng lupay nila, may industrial park na sila. Naghanap pa nga sila kung saan itatayo ang industrial park kasi kulang ang land area. Eh dito sa Taysan, pagkalo ang lupang ng mga lupa dito bakante.
Bakit hindi natin magawa? O, totoo. Nandito yung mga quarry. Nakakatulong. Totoo, nakakatulong sa mga trabaho ang mga quarry dito sa Taysan. Pero ang tanong ko, katulad ng Fortune Cement Corporation, ang Fortune Cement Corporation, nung ako ay last termer na, noon ay 20 to 15 mining years na lang. Di ba ka? Natapos ang termino ko. Siguro ngayon 10 years na lang ang mine life ng Fortune Cement. Ang tanong ko, saan pupunta ang magtatrabaho ng Fortune Cement Corporation? Ang mga quarry, totoo, nakakatulong talaga. Nag-generate ng employment, tama? Madami natutulungan. Ngayon, pero ang tanong ko, hanggang kailan? Kasi yung mga quarry na yan, katulad ng Fortune Cement, kapag naubos na ang mina doon sa lugar na yon, ano gagawin? Titigil. Pero yung iniisip natin ng mga industriya, katulad ng mga paggawa ng tiles, pagawaan ng mga papel, kasi hindi naman sila naghahanap ng pagtatayuan na doon mismo yung kukuha nila ng produkto, ng raw materials. Hindi. Ang kailangan lang nila ay may sapat na area na paglalagakan ng planta. Naintindihan nyo? Ayun, San Pascual. Wala namang ang planta ng tiles doon. Wala namang minimina sa San Pascual. Wala namang kinukuha doon. Na yun ang aming pinaghahanap buhayan ngayon. Kasi doon, naitayo yun sa pagtutulungan namin. Napakarami namin programa. Yung programa namin, hindi lang ako. Dati yung magiging vice mayor natin at itong mga bagong sibol na politiko na tumutulong sa akin kung paano namin mapapaganda yung mga programa namin dito sa amin.